Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, magang-maga tayong gumising dahil Martes, may klase na po yung mga bata. Sa katunayan po ito, nagluluto po tayo ng hotdog na ulam nila ngayong breakfast. Hotdog. Mas komportable na po akong magluto ngayon na wala pong nakakasagabal dito sa dinadaan-daanan natin dahil may mga kwarto-kwarto na nga. Ayan, mga tulog pa yung tatlo, hindi ko pa ginising dahil maaga pa. Bumangon na po tayo mga alas 4 pa lang. Tapos nag-init po tayo ng tubig para makagkape. Tapos nagsaing. Tapos ayan, hindi mabalutan yung hotdog. At nag-aaso-aso na po yung, umuusok na po yung yung mantika natin. Tapos naghihintay pa po yung plantsahin natin na uniform ng tatlong estudyante. Inuna ko lang muna yung magluto bago magplantsa. Umpisa pa lang to sa sa trabaho natin ngayong umaga. Yan. Hotdog. At nasasabi ko pong komportable tayong magluto na walang kakasagabal sa dinadaan-daanan natin at saka at wala tayong naiistorbo na natutulog kasi ayan, tingnan nyo. Napaka-aliwalas na po. Mga tulog pa. Yan, alas 5 pa lang maliwanag na sa labas. Tapos ayan po yung misa. Siyempre yung kape natin ayan naghihintay na. Medyo mainit pa kasi bagong lagay ng tubig. At yung plantsahin natin ayan sa atin. Nakaantay. Kasi nung nandito pa natutulog kami, dito lang po yung space, mga 1 inch lang. Kaya nahirapan tayo pag nagluluto dahil nagaano po tayo parang yung hindi po ba tayo dito makadaan dahil dito lang po yung space kasi yung foam nandito. Minsan parang matutumba pa tayo. Ayan, naluto na po natin yung hotdog. Ito lang naman po yung nila, ulam ngayong umaga. Tas yung pambaon nila,
bumibili lang naman si Sansan sa eskwelahan. At si Chrislyn din, binibilhan na lang namin pag tanghali. Pero ngayon, iwan ko lang, siguro may ano sila, may feeding. Dahil pag may feeding sila, minsan, mayroon kasi nag-chat yung yung teacher niya na magpadala ng lalagyan. Kapihan muna natin. Mainit pa. Mamaya-maya ko na gigisingin yung tatlo kong si Sansan at saka si Chrislyn. Kasi si Sia alas 10 pa man yung klase pero alas 9:30 kami umalis dito. Pag alas 6 na. Kasi noon ako si Chrislyn na gisingin kasi kakain pa siya. Tas habang yung kuya hindi pa bumabangon. Pagkatapos pagkain ni Sia, ni Chrislyn, siya po yung naliligo. Kung sino po ang naunang maligo, sa kanilang dalawa, maghihintay kung si Sansan ang mauna, maghihintay si Chrislyn. Pero madali lang naman kasi ako yung nagpapaligo kay Chrislyn para hindi malaking oras yung kakainin. Tas isa pa po, nandito kami sa kusina natutulog. Pag nagluluto ako, hindi po ako hindi po ako nakakabukas ng ilaw. Dahil ayoko po na sila maisturbo dahil siyempre pag natutulog ka na nagpapailaw, parang parang nagugulat ka na lumiliwanag. Tapos yun, magigising na silang na maaga pa na hindi pa naman oras na igigising nila. Kaya ako po yung nag-a-adjust. Ako nag-a-adjust po sa ginagawa ko. Bahalang madilim, basta magluluto, kikilos ako. At yun, pagising nila, tapos na po yung yung gawain natin na para sa kanila. At si Jing nga pala, umuwi na kagabi, mag-alas 10 na po siya umuwi. Kaya yun pong oras yung inuuwi niya, pag dito siya natutulog, mga alas 10 siya po umuwi dahil yung highway, tahimik. Wala na pong gaanong mga sasakyan. Okay na po yung pagbibiyahe mo. Kaya yun po yung yung pinipiling pag-uwi ni Jing na oras. So ngayon, alam ko ding gising na din po siya at maaga din po siyang mag-aasikaso sa sarili niya dahil nga may klase. Yung pagplaplansya ko naman, mga maya-maya na dahil madali lang naman pong plansyahin ng mga uniform. 3 pares lang naman yan. Kaya hinuhuli ko na lang. Ang iniisip ko sa ngayon, sa labas, marami na naman po tayong ligpitin dahil kahapon na kapag linis na tayo doon. Ngayon, may mas pa na gagawin natin dahil yung niyog kahapon, 2 niyog, pinakyat kay Sir Regan. Pinakuha yung mga bunga. Lahat ng bunga pinakuha. Pati yung mga maliliit kasi talaga dito nahuhulog sa sa bubungan. Hindi naman po pinapaputol ni Jing dahil yun nga nagbibigay po siya ng lilim. Hindi mainit dito. Kasi pag wala na po yung niyog na yan, wala na pong mga dahon, yung init ng araw, dito nakapokus. Magiging mainit dito pag nagkataon dahil wala pa po kaming alkuba. Pero hindi naman po siya masyadong mainit. Basta nagsisilbi po siya ng lilim. Yung dalawang niyog dyan, yung pinakuha lang namin yung
mga bunga lahat talaga. Tapos yung mga tuyong kuan, mga tuyong dahon. Kaya kahapon nga hindi na din kinaya ng powers natin. Hindi ko na po sila na hindi ko na po sila na itabi lahat. Tas yung mga kahoy-kahoy dyan, yun nga, pipilian po yan ni Papa Beats. Tapos itatabi yung pwede pang magamit. Tapos yung iba, yun, pinamimigay na ginagawang panggatong. Si Sir Regan, kasi kahoy yung gamit nila sa pagluluto. Siya po yung siya po yung nakakakuha dyan. Nagpipili po siya. Natatakot lang po ako po yung magpili dahil yung mga pako talaga. Tas maraming nakausli. Kahit naman po tayo nag-iingat, merong time din na natin, namimiss. Parang hindi natin napapansin yun. Mapapako ka talaga. Kaya si Papa Beats, magbubutas lang yan pag pag nag-segregate na po siya ng mga kahoy. Masasabi ko pong malaki na po yung espasyo na pinagpapasupasuhan natin, pinaglalakad-lakaran. Ayan. Tapos mga tulog pa yung nandun sa kwarto. Maya-maya ko na yan gigisingin pag okay na po ang lahat. Tapos natin magkape. Plancha muna. Ang problema na naman nito, pag magpatrabaho ulit, ayun, magkakagulo na naman. Marami na naman po tayong mga gamit na ilalabas, itatabi, ipupunta na naman dito sa kusina, ayun. Magsisikipan na naman po pag nagtrabaho na sila ulit. Papunahin lang muna yung finishing. Tapos ayan, gising na si Chrislyn. Kumakain na po siya habang tayo naman is magplaplansya. Sabay-sabay na lang. Kape, plancha. Kain tayo. Kain daw po kayo, kain. Ha? Ayaw mo ng electric fan? Oh, mas sila ayaw ng electric fan kasi yung hangin ng electric fan sa loob lang talaga. Kaya sabi ko sa kanila, ayoko dyan sa tapat ng electric fan dahil hindi pa ako nakakatulog sa lamig. Doon po ako sa gilid-gilid, magkatabi-tabi naman po kami. 3, pero sa banda adingding po ako nakapwisto. Sila yung nakatapat ng electric fan na ceiling fan na inayos ni Papa Beats kahapon. Nakatutok sa kanilang dalawa. Mga banda alas 12 or alas 10 pa lang. Kalabit ng kalabit. Sabi niya, Mama Dax, hindi daw ako makatulog. Akala ko na hindi siya makatulog, na parang natatakot siya kasi yung bintana namin, kortina pa lang. Yun pala, giniginaw na din siya. Ngayon, sabi niya, ayaw daw niya ng electric fan. Kasi yung hangin talaga ng electric fan, sa loob lang ng kwarto, hindi lumalabas. Sa amin surrender po ako sa hangin ng electric fan sa kwarto dahil malamig nga. Kaya
ngayon yan. Nagrereklamo siya. Oh, yung kape ko, binanatan yung kape ko. Tingnan nyo. Oh. So, masabaw. May kanin yung ano, tasa. Huwag mong ilagay, may kanin. Lalo na po ako, ayoko talaga ng hangin kasi sumasakit yung ano, yung likod ko. Okay lang ang yung nandito kami sa ano, sa kusina. May electric fan naman po ako pag matutulog, nag-electric fan, pero pinapatay ko pag ano na. Sa kwarto hindi mo mapapatay dahil mataas yung ano. Kasi temporary lang naman po na ano, kalagay ng wiring. Hindi naman po ano fix nga kalagay. Kaya parang naano ka, natatamad pong bumangon na patayin yung electric fan. Okay lang kung yung electric fan namin di-remote. Itatayo ka pa. Yan po yung routine natin kada umaga. Matagal po siyang nakatulog kagabi si Chrislyn. Sige na, kain na. Kanong ka pa? Ha? Adun rice cooker. Kuha na lang. Sa misa tayo nagplaplansya dahil wala po akong kabayo. Kabayo na ginagamit sa pagplansya. Pero okay lang naman dahil tumat dito. Gano'n na si Papa Bits. Kakabit lang muna yung salamin namin dahil nandyan lang po sa likod ng computer. Diyan ko lang po siya inilagay kasi baka madisgrasya. Sentimental value po yan dahil binilian po ni Jing nung una kong punta dito sa Cebu. Na nandun pa siya sa Makaas, kila may timang lugar. Kaming dalawa po yung bumili niyan sa Metro, sa Danau. Kaya pinaka-iingat-ingatan ko yan. Ganyan po kami pag nagigising, trabaho ka agad. Hanggang sa gusto mong magtrabaho.
kasi pag walang salamin. Ako nananalamin na lang po ako sa cellphone ko. Yan, nakakabit na. Dirmulog. Kasi pag nahulog yan, agoy. Yung dalawang salamin nga namin na maliit. Dalawa. Pareho basag na. Pero ginagamit lang. Tingnan nyo si Chrislyn, maliligo na lang. Yan, tingnan nyo. Umupo pa dyan sa ano. Ako'y na bata. Sige na. Karigo na habang si kuya tulog pa. Kasi pag ano yan ni kuya, pagbangon, dire-diretso yan sa ano, sa CR. Mga tsamba yung ano ko, mga apo. Dahil ganyan po yung pag-aaruga ko sa kanila. Para ako yung nanay. Pero naalala ko po noon na nag-aaral pa ako. Yung nanay ko hindi po sa bagay. Pero basta naalala ko, nag-aaral pa ako. Ako yung bumabangon din, magluto ng baunin. Tas ako din yung nagplaplansya ng uniform ko. Na yung uniform ko noon is isa lang. 1 week na suot mo. Isa lang yung uniform. Isa lang yung palda. Isa lang yung blouse. Tapos yun nga, yung araw ng Merkulis, dahil wash day, hinalabhan. Pero yung sa akin, araw-araw linalabhan yung blouse, sa gabi linalabhan. Tapos hangin naman, natutuyo. Tapos yun, kung medyo basa-basa pa, pwede naman pong plantsahin. Na yung plancha namin noon is diuling. Diuling din, na mag-iingat ka dahil yung may butas dito, pag lumusot yung apoy, yung baga, kung tawagin baga, mahulog dyan. Yun, sunog yung ano mo, yung plinaplansya. Basta naalala ko lang po yung mga kabataan ko, tas nag-aaral pa ako. Tas kailangan din, madaling araw kang magigising, alas 4 pa lang dahil magsasaing ka, tapos magwawalis ka pa sa bakuran namin na maluwag, at minsan pupunta ka pa sa palayan namin, magbubugaw ng mga maya, maghihintay kung sino ang papalit na magbantay. Ngayon, ano sila? O, tingnan nyo, gigisingin lang, pagpakain. Tapos okay na ang lahat. Tapos ihahatid pa sa eskwelahan. Ako, maglalakad pa po ako mula bahay, mula sa eskwelahan ng 2 kilometer. Kasi wala pa yung kahit putput or pedicab, wala pa noon. Kaya hindi natin po ngayon masasabi na rason na hindi ka po makakapagtapos pag-aral. Kahit man kulang sa pinansyal, kung yung isang estudyante porsigido makatapos sa pag-aaral at iniisip yung kinabukasan niya, makakagtapos ka. Katulad ni Jing. Kasi
ano, walang-wala po kami. Nagpursige po siyang makapagtapos kahit hindi natin po siya na anuhan ng financial. Ako, hanggang high school lang naman ako. Graduated ng high school kasi marami pong kadahilanan na hindi po tayo makapag-aral din dahil sunod-sunod po yung mga trahedya na nangyari po sa amin. Kasi yung tatay ko noon, isang mananggiti lang. Mananggiti. Diyan po kami nabubuhay. Tas meron kaming palayan. Tas meron po kaming mga tanim din na mga gulay. Yung sinasabing pakbit na tanim. Meron kami noon. Sagana kami noon sa ano. Kahit hindi kami kumain ng bigas, tas yung bigas namin yelo yung kulor na tinatawag na samulawon. Yun pong bigas namin noon. Bihira lang po kami makakain ng bigas dahil marami po kaming duma na tanim. Kamuti, kamuting kahoy, tapos yung palawan. Di ko alam sa Tagalog yung palawan na kinukuha pa sa sa basak, sa hagna, ganun. Iwan ko kung sinong marunong diyan sa Tagalog yung hagna. Mga waray, tulungan niyo po ako. Yun. Tas nagbibinta pa ako noon. Yung baon ko, kamote, palawan, bilanghoy, kamuting kahoy. Tapos meron po akong linuto ni tatay na ginataan na halo-halo. Sitaw, yung gabi, yung ano pa lang ng gabi, basta yun. Tapos may talong, yung kagatan ni tatay na lumalabas po yung lana, yung sabihin natin yung oil, lumalabas. Yun, pinag-aagawan yun ng ng mga classmate ko. Nakikipagpalit po sila. Nakikipagpalit po sila ng kanin sa baon ko. Dahil tingin daw nila masarap yung baon ko. Minsan mga classmate ko pumupunta sa bahay, lahat ng classmate ko para po kaming nagpapatrolya papunta ng bahay. Kakain lang po sila ng linutong ginataang gulay ni tatay. Yung lawot-lawot. Masarap yun. Yan, natapos din tayong magplantsa while daldal. At silang mga anak ko naman noon, hindi ko po naalala na ako po yung maglaba. Yung nilalaban ko lang, pero yung maliliit pa sila, hindi pa nila kayang maglaba, ako naglalaba. Pero nung meron na po silang isip, bakit kuan? Hindi magkaisip na po sila ng saktong edad na. Sila na po yung naglalaban ng damit nila. Tapos sila din na yung nagplaplansya, yung mga anak ko. Hindi po ako kasi naman, yun, meron na po akong inalagaan na 5 bata. Namasukan na po tayo. Tapos sila na po yung nagasikaso sa mga sarili nila. Kaya yun, si Pix, nakikita nyo na ganyan po siya, masinop siya sa gawaing bahay dahil siya po yung palaging naiiwan. Tapos siya po yung nagluluto, lahat-lahat nagano ng panggatong. Kaya kung ano po yung pinapakita ni Pix ngayon sa kilos niya, mula pa yan sa pagkabata. Mas po yan na kapagkatiwalaan sa bahay na siya po yung nagluluto sa lahat, kahit sa paglinis. Walang imik lang yan, pero sa salubin niya parang may
parang hindi sabihin natin nagalit. Parang nagdadamdam dahil yung mga ate nila hindi tumutulong, ganon. Tapos sila ni Jing palaging yan nag-aaway sila. Tapos nalala ko na pagdating ko galing sa trabaho, umiiyak si Jing. Tinanong ko kung bakit ka umiiyak. Sabi niya, sinuntok daw siya ni kuya. Kaya tinanong ko. Sabi naman kuya, inuutosan, hindi sumusunod. Ganun lang. Alam niyo naman yung mga bata. Hindi maiwasan yung mag-away-away. Pero mahal nila yung isa't isa. Tingnan niyo naman ngayon. Kahit malayo yung agwat nila, tas pag nagtipon-tipon, okay lang. Masaya po kami. Ngayon naman po guys, ayan, trinay ko po yung yung parang baliktad. Trinay ko yung yung dress niya nung mag-birthday po siya kasi mayroon po silang ngayon, karakter. Wala po siyang costume. Kaya ito na lang po yung naisipan kong ipasuot. O pwede man ini costume man. I-trinay ko kung kasya pa sa kanya kasi ayan. Tapos parang baliktad pa yung yung kasuot ko dahil yung islit nandito sa likod. Ayan. Itrinay ko lang, Iwan ko kay Chrislyn. Kahit ano na lang sinasalihan. Pero naman talaga kasi ng teacher nila, karakter. Parang mag-i-story tapos nakakasyoom sila ng iba't ibang karakter. Tapos siya po yung leader. Tapos naisip ko na lang yan na lang ipasuot dahil mag-ano pa tayo ng costume, magre-rent. Walang pera. Ayan, papaalis na po sila. Yan, inayusan ko na lang po si Chrislyn ng parang Elsa. Bye guys, papasok muna po ako. Mamaya lang po, Mamaya, hindi yan makakapanood sila dahil hindi naman ako sasama. Pa-picture na lang kay ma'am. Hindi pala mag-uniform si Sansan ngayon dahil practice pa rin nila. Hey! Lalabas kayo ha? Puno na yung tubig. Meron na po kaming agas sa wakas. At ito pala yung sinasabi kong mga ligpitin ngayon dahil nga pinakuha yung mga bunga ng niyog. At ayan po, nadaganan po na hulugan. Yung isang base namin, ayan nasira po. Sayang. Yan po yung mga bunga. Tapos nandito po yung iba, yan, hindi ko pa naliligpit, ayan. Kasi, yun nga, pinakuha yung mga bunga dyan, mga bunga-bunga. Lahat, mga bunga, wala na. Tsaka, yan na, nahulugan yung ngiro. Yan, medyo na nayupi. Ayan, nakalis na po yung dalawa. So, ang gagawin natin naman ngayon, magligpit. Magligpit sa mga pinag-iwanan. Ayan, si Sia. Gising na po siya. Siya naman po yung aasikasuhin natin ngayon. Ligpit ka na doon. Ligpit ka muna doon sa pinagtulugan. Anuhin mo yung kumot.
po yung naiiwan pag nakakalis na po yung mga estudyante. Mag-aano naman po tayo ng kalat. And then, pagkakainin natin si Sia. Dahil papasok din po siya, pero maaga pa naman. Alas 7:30 pa lang. Tapon mo na ito sa labas, tapon. Sa labas, tapon. Kasi magmamak po tayo dahil marami na namang mga kunti-kunting mga dumi. Isprayan ko lang muna para lumambot yung mga kanin na naaapakan kasi dumidikit talaga. Dumidikit pag naapakan. Makaon ka na? Ha? Eh, una. Lingkod na to, lingkod kayo. Basa, basa. Upo dyan, upo, upo, upo. Para kumain. Kumain din. Ayan, sige, kain na. Pag-pray ay pag-pray. Pag-pray. Lakasan ng busis dahil hindi madidinig. Nagreklamo yung mga ano natin na maliit lang yung busis natin. Kaya sina-pray. Kain tayo, guys. Yan, kain daw, sabi ni Sia. Kain. Sinakain na, kain na. Sinakain na.